Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Andito na naman po tayo sa ating midweek service. Good evening po sa inyong lahat. Alam ko po na napaka-busy po natin sa gabing ito. Dahil po ito ang especially tonight na it's December 24 po, is Noche Buena na nakaugalian na po natin lahat na pinaghahandaan po itong Noche Buena na ito. At higit sa lahat po, ang mga bata, ang pinakahihintay po nila is sa Christmas Day. They're looking forward po sa kanilang mga gifts at mga gift na galing sa atin, galing po sa mga relatives natin na pag nag-around sila sa mga bahay-bahay, nagsabi ng Merry Christmas, they have a gift. Okay po? At of course po, isang bagay lang po ang aking gustong sabihin na there is one very special po. Hallelujah. Very special gift na na-receive po natin na napakahalaga at hindi kumukupas na regalo na ito na pag ating inalagaan, no, pinahalagahan, no po, ito po'y lalo pong nagliliwanag at nagniningning sa paningin ng mga tao nakapaligid po sa atin. Ang gift na ito, ang regalong ito po ay pinakamahalaga sa atin lahat, especially po sa ating mga Kristiyano. Nag-get niyo po kung ano yung gift na yun? Wow, ang galing. Ang gift pong iyon is ang regalong tinanggap natin mula sa ating Heavenly Father, a gift of salvation. Amen and amen and amen. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. You know what po? I'm so excited. Excited po talaga akong i-share sa inyo ang message na ito, ang mensahe ni Lord sa gabing ito na ibinigay po talaga lalala. Okay, let's pray na po. Let's pray. Short pray po tayo. Magpasalamat na lalapulag kaya. Thank you so much, Lord. We welcome you here tonight, O Lord God. Welcome, Holy Spirit. Welcome. Be in the middle of us. Ikaw ang maghawak, O Lord God. Lord, kita ko po na nandito ka sa paligid namin. Nakapaligid kami. Nasa gitna ka po namin na ikaw ang nagsasalita, O Lord God. Oh, hallelujah, Lord. Thank you so much, Father God. Thank you, my Lord God Jesus. Thank you sa gabing ito, O Lord God, for giving me an opportunity again, O Lord God, na ginamit mo po ang iyong lingkod, O Lord God. Andito po ako, Lord God, humble myself and cleansing me, Father God, kung meron ka po nakikita na hindi maganda sa iyong paningin, Father God, take it away, O Lord God. May worthy, O Lord God, hallelujah, hallelujah, worthy to give you praises, worthy to share your word, Father God. Come, O Lord Jesus, nananamon alkiiya, hallelujah, hallelujah, Lord. Thank you po so much, O Lord God. Thank you for your presence. Thank you for tonight, O Lord God, na ikaw po kasama namin habang kami nag-uusap at nag-share na iyong salita, O Lord God. Oh, hallelujah, Lord, hallelujah. Thank you, Father, sa mga time na binigay ng aking mga kapatiran, O Lord God, na nandito po silang lahat, O Lord God. Give us, all of us, a spiritual hearing na marinig namin ng iyong boses, Father God, at wisdom, Father God. Ang prayer ko po, O Lord God, gamit mo lang po ang bibig ko, Father God. If you want to change something, O Lord God, if you want to talk, Holy Spirit, it's your will, Father God. It's your will, Holy Spirit. Come. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Woo! Hallelujah. Woo! Hallelujah. Amen po ba? You know what? I don't know. I can't control myself. Talaga pong what you call that na talagang nag-ano po yung excited ako talaga kasi time goes fast po. Napakabilis ng araw, ng oras, ng buwan. Now, it's in a few days po. And mag-e-end na rin po ang 2025. Oh, wow.
Welcome po sa ating mga new viewer. Sa mga manonood po ngayon, alam ko may bago tayong kapatira na nag-join sa atin sa gabing ito. Sana po may matutunan po kayo sa ating message for tonight kung paano po kahalaga itong ating mensahe. At thank you so much po at muli nandito tayo sa ating midweek service. Hallelujah! Ang mensahe po natin sa gabing ito is about Christ's birth. Kapanganakan ng ating Diyos, si Jesus po. Ang title po natin tonight, Christ Born for Us. Itong Christ Born for Us, ngayon lang po umaga sinabi ni Lord na narinig ko sabi ng Holy Spirit na title, Christ Born for Us. But before po tayo mag-start, meron po akong question sa inyo. Ano po ba talaga ang ibig sabihin ng Christmas? Oops. So kasi po maraming tao nagsa-celebrate ng Christmas. Pero alam po ba natin ang tunay na kahulugan ng Christmas? Okay? Ang Christmas po, ang Christ po is refer to Jesus, the Messiah, the Anointed One. Siya din po ang center ng ating celebration. No? And every December po, it's signify religion service. At ang Mass po, pag dinagdagan natin, nag-add tayo ng isa pang S, means Mass. Pareho din po yung Mass. Mass. Habaan lang po natin yung S. And it came from the Old English word. Na Mass means din po ng Christian church service. So, for the Christian, po. At celebrating din po ng Eucharist means it's a Holy Communion. That po is a Christ din po yun. So, it's literally means Christmas, a worship service. Yan po ibig sabihin ng Christmas worship service, commemorating the birth of Jesus. Pasensya na po, minsan na kailangan plantyahin natin ang ating dila. But anyway, so Jesus po is a contraction of Christ. From the Greek word po ng Cristo. And ang Mass po is from Latin word Missa. Parang Missa de Gallo, mga ganun po yung mga Catholic before, no? Mga yun po sinasabi. But anyway, brothers and sisters, ako po talagang excited dito. December 25 become Christmas primarily through a combinations of religions calculations, but not actual Jesus birth. Hindi po ito kapanganakan ni Jesus. Inano lang po ito, yung calculate lang po nila nung noon na pinagsama-sama lang po nila. Sabi nga po, combination lang po ito ng religions. Okay po? At bago po tayo mag-start ng ating ito pong Christmas na ito ay napaka-importante sa akin. Kahit po ako'y nalulungkot dahil napakalayo ko po sa inyong lahat, sa aking family, sa aking mga anak. Share ko po itong ang short testimony po. Si Mother. Miss ko po si Mother. Ang mother ko po, no, way back then, pag ang buwan is dumating ng September, member po sa hulihan, di ba? September, October, November, and December. Yung performance na yun, nag-i-start po si Mother na magpatugtog ng Christmas song. September pa lang po. Nagre-ready na po yan po Christmas. Dahil love na love niya ang Christmas. Para makagawa po siya sa Christmas Eve po, sa Noche Buena, ang pinaka-specialist niya po is
hot chocolate. Yung po handa namin. Hot chocolate. Amen. Yan lang po ang isa-share ko. So, marami po sa atin, no, na pag dumating ang Christmas Eve, ito po, at sabi po ng mga tao, Jesus' birthday daw po, December 25. So, yun po ang nakaugalian na ng mga tao. Amen po ba? Ugali na po natin na ang December 25, celebration daw po ng kapanganakan ni Jesus. All over the world po yan, Christianity. Amen po. At meron po mga gifts everywhere. Meron mga food, meron mga party here, party there. But the true meaning of Jesus' birth is the most historical things happen to us. Most napaka-importante historical things na nangyari para sa atin. Ito po. Jesus' birth, kapanganakan ni Jesus, is the season of our spiritual preparation. Jesus' birth is not just about Christmas, celebrated. It's about a reality that God's give us a present or a gift. Gaya po ng sabi ko na una, ang pinaka-special gift na natanggap po natin, regalo, ay salvation. Po, amen po. For renewing our thought, thinking, plan, yan po ang ating gift na salvation. Jesus' birth is the ways God's will work with us to fulfill His purpose to our life. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible po sa Isaiah. Old Testament po muna tayo. Isaiah 7, 14. 7 verse 14. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. Sign daw po. The virgin will be with child and give birth to a son. And will call him Emmanuel, means God with us. Amen. Amen. Sa Tagalog po, kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan ng sign na maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Emmanuel po. God with us. Amen. Amen po. Oh, hallelujah, hallelujah. At sa Isaiah din po, Isaiah 9, 6, verse 6. For to us a child is born. To us, a son is given, and the government will be in his shoulder. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace, Lord of Lord. Amen. Sandali po, feel ko na magpasalamat po tayo kay Lord sa kanyang Hallelujah, Lord. Thank you po sa pagkakabasa ng iyong salita, O Lord God. Thank you po dito sa word mo, sa sign na binigay mo, Father God. Bigyan mo kami ng aming tagapagligtas, O Lord. Thank you po. Thank you po dito sa aming pagsasaluhang ngayong gabi, O Lord God. Ini-invite ka po muli namin, O Lord God. Be the middle of us, O Lord God. Thank you, Father God. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Hallelujah. So, basahin ko po sa Tagalog. Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ay mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Amen. Ito po ay isang prophecy sa Old Testament, sa Isaiah, na mismo ang Diyos mismo
ang nagsabi at nagbigay ng sign sa atin tungkol sa isang birhen sa isang dalagang birhen pa po na magkakaanak ng isang lalaki na we will call him Emmanuel, God with us. Ito po ay para sa ating lahat. So, ang sabi po din sa Isaiah 9:6, for us, di po ba yan ang sabi? And to us, para sa atin lahat. A son is given. Yun po ang prophesize po, ang prophecy for Jesus coming. Advent, pagdating ng Savior. So ito po ay isang bagay ng preparations from Old Testament. Dahil ang mga tao po before, kahit na po ngayon, marami pong pasaway na hindi naniniwala o hindi na tumatanggap o hindi naniniwala who is Jesus. Kaya po si Lord na po mismo ang nagbigay ng sign para sa ating lahat, a sign for a Savior. That was Jesus. God is impossible. Oops, lumampas ako. God shows them before and still now, even today, that nothing is impossible for Him. Wala pong imposible sa Diyos, sa ating Diyos na Ama. Siya po ang nagbigay ng sign sa atin na bibigyan niya po tayo ng ating Savior. Yan nga po, ipinanganak si Jesus from a virgin. It's a virgin na babae, na dalaga. Her name is Mary. Di po ba? Amen po ba? And that God, God's care for all of us kasi mahal tayo ng Diyos. No po? He cared for us. Amen po? Amen. Alam niyo po mga brothers and sisters, God loves us. Talaga po ang pagmamahal sa atin ng ating Diyos, the Father. His love endures forever. Eternity. No ending love. Yan po ang love ni Jesus sa atin, ng ating Father. And by sending His Son, His one and only Son, Jesus, to this world para isave po tayo. Siya po ang ating tagapagligtas. So, ang sabi po sa John 3:16, alam ng everyone po ito, na for God so loved the world that He gave His one and only Son, Jesus, that whoever believes in Him, to Jesus po shall not perish, but have eternal life. Amen. Amen. So, by sending Jesus to pay our sin, but we always forgot it. Palagi po tayo nakakalimot. That, especially, makakalimutan po natin pag tayo po'y busy. Ano po? And the time of the year celebrating everywhere, every houses. Nakakalimot po yan. Yan po ay totoo. Agree po ba kayo? Amen po ba? Na palagi po natin na isasantabi naisasantabi po natin si Jesus. Ang ini-enjoy po natin pagdating ng December, yung mga party here, party there, invitation here, invitation there, food on the table, parang may buffet na palaging maraming handaan. Pero, naisip po ba natin? Natanong na po ba natin sa ating sarili? Na itong mga parting ito, mga ini-invite tayo, except the church po. Outside the church,
marami po nag-i-invite sa atin. Nakikita ko po minsan na they focus, ang focus po ng mga tao is kung ano yung nakahain o what they preferred for the food, for the gift. Yan po ang focus ng mga tao sa mga bahay. At nakakalimutan po talaga palagi ang real meaning itong December, itong season na to. The most important po, the most important who and what is the reason for this season. Ano po? For this celebration, it's not all about gift. Hindi po ito dahil sa regalong matatanggap. It's not all about sa mga pagkain na nasabi ko na pa na nandiyan sa lamesa. Not about the food on the table or anything else. It's all about our Savior. Ano po? Jesus. Hallelujah. It's all about Him. Ano po? It's all about Him. This season, Jesus is the reason. Huwag po natin kalimutan. Kaya po tayo nagsa-celebrate dahil kay Jesus. At saka itong celebration na po natin ito, kahit even we don't have anything on the table, we don't have nothing, but in our heart po, dito, our heart, our mind, our soul, Jesus is enough. Jesus po. We just need Jesus. Pinasasabi po ng Father natin, ang Heavenly Father natin sa ating lahat. Don't forget. Kung natin kalimutan na si Jesus is the reason for this season. Ang kapanganakan ng ating Savior, hindi ang handaan, hindi ang regalo, kundi si Jesus ang ating kailangan. Hallelujah. Amen. Pasensya na po. At talagang I feel na talaga pong napakaraming tao ang nakakalimutan po nila kung sino po talaga ang dahilan ng selebrasyon natin. Hindi na po ito nakasulat sa message, pero personal sasabihin ko po sa inyong lahat na huwag po tayong makalimot. Huwag po natin kalimutan na talagang si Jesus po. I-ano po natin sa ating mga anak, sa ating family, na ang tunay na kahulugan ng Christmas. Ang tunay na paghahanda o tunay na pagtanggap, hindi po yung regalo. Ang regalo po na galing sa Ama, ang pinakamahalagang regalo yung binigay sa atin. Kasi mahal tayo ng Diyos. Kaya nga po, binigay niya si Jesus sa atin. Iniregalo niya, nagbigay sa ng sign. Nag-prophesize. Marami ang nakatanggap, nakakita. Pwede po natin tingnan. Matthew, Luke, Mark, saka John. Diyan po sa apat na yan. Sa Old Testament, sa Isaiah po. Sa Micah, I think meron din pong prophesize doon. I-ano po natin na Jesus
is the only one we need in our life. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa araw na 'to. Huwag po nating kalimutan na God is always po. He provide our needs. Binibigay niya po ang mga needs natin for all this year. Some of us, healing. Some of us, answer prayer. Some of us, financial. Maraming ginagawa si Lord. Sana po, kahit maliit na bagay lang, makita natin na itong paghahandang ito is not para sa ating mga kaibigan. Ang pinakamahalaga po, may 3 bagay na itinuturo sa atin dito ang Diyos. Christmas na ito. Nasa conclusion na po tayo. Pasensya na po kung napahaba itong ating message. Pero talagang feel na feel ko na nandito ang Holy Spirit. Hindi ko na po nababasa yung sinusulat na pinasulat sa akin ng Diyos. Pero iba na po. Siya po kasama natin. Ang conclusion po natin is we had 3 reason po, 3 reason na meron tayo sa kapanganakan, sa pagkakapanganak kay Jesus. 3 po yan. We have joy. Ang una po, joy. Ang joy po of our faithful waiting for the Messiah. Yan po ang kaligayahan natin. Hintay natin ang ating Messiah, si Jesus. No? Messiah, our Savior. The unfolding promise of God. Yan po ang joy natin, kaligayahan natin yan na makita. Hinintay natin si Jesus. Opo. Yan po ang ating hope. Unfolding hope natin sa promise ni Lord. Ang pangalawa po, joy. In God present, we always have a joy. A joyful heart. Sa presensya ng Diyos, palagi po tayong Messiah. Meron pong kanta yan eh. Sa presensya mo, Lord, nandiyan ang saya, liwanag. At ang pangatlo po, ang pinaka-importante sa lahat, ang love. Meron pong ganun, love. Ang love ni Jesus sa atin. Ang sabi nga po is, I have loved you with an everlasting love. Everlasting love. I will draw you with loving kindness. Nasa Jeremiah 31 verse 3 po yan. So, once again, brothers and sisters, huwag po natin kalimutan na si Jesus is the reason for this season. Let's welcome Him to our heart. Open our heart door. Hindi lang po ang door ng ating mga bahay, kundi ang heart door natin. Ang puso natin. Receive Him. Confess. A special gift. Hallelujah. Special gift po. Eternal life with Jesus. Our Savior. Jesus is the Alpha, the Omega, and the end. Siya po ang una, the beginning. Jesus po. Let's love Him. Mahalin natin si Jesus with all our heart,
our soul and our mind. Mahalin po natin ang ating Diyos na buhay. Huwag po natin siyang kalimutan sa pagsa-celebrate ng Christmas na ito. Let us pray. Father God, thank you po so much again. Thank you sa word mo. Thank you for giving Jesus to us. Thank you for our Savior. Thank you for everything that you done or doing in our life. Under processing pa rin po kami. Pero Lord, forgive us kung sometimes nakakalimutan namin na isasantabi namin ikaw, Lord God, si Jesus. At Lord, buong puso po kami nagpapasalamat sa gabing ito, Lord God. Maunawaan namin ang kahalagaan ng kapanganakan ni Jesus, Lord God. Hindi lang po dumating si Jesus dito na naging tao, na buhay, spirit, and human, O Lord God, na ibinigay mo sa amin, kundi ang pagmamahal mo po sa aming lahat, O Lord God. Humingi po ako ng patawad sa katikasan ng mga ulo namin lahat, O Lord God. Lord, itinataas ko rin po yung mga hindi pa po tumatanggap, O Lord God, na makita, magkaroon ng liwanag ang mga buhay po nila, O Lord God. Tanggapin po nila si Jesus as their Savior. Ang Christmas na ito, ang celebration na ito, gamitin mo, Lord God, na marami kami mashiran, na maraming tumanggap sa iyong buktong na anak, na huwag namin silang isang tabi. Ang celebration ito ay para sa Kanya. Lord, marami pong salamat muli sa gabing ito. Mensahe mo. We love you, Jesus. Thank you for saving us. Thank you for being our Lord and Savior. Thank you for everything. Thank you for tonight. Thank you for the healing. Thank you for answering our prayer. Thank you for being with us. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name. Amen and amen. Merry Christmas! Merry Christmas po. And a prosperous New Year po sa inyong lahat. Thank you po so much. I love you all. God bless. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within His presence. I speak Jesus.